Hindi pa nga nasiyahan ang bruhangang si Hazel. Talaga namang sinugod pa niya itong si Colleen upang ibahiya pa at ipangalandra ka sa lahat na talagang ang kanyang naranasan ay kumbaga sa pagkain na appetizer pa lamang, meron pang pinaka-pinali na siya magiging dahilan na ikakabagsak niya ng tuluyan dahil sisiguraduhin naman niya na malilipat na siya sa malaking kulungan at doon na siya habang buhay. Walang magawa itong si Colleen kundi ang pag-iyak na lamang. Hindi na niya alam kung paano nga ba siya makakalaya. Nagsimula siyang mangamba at matakot matapos ngang sabihin nga nitong si Hazel. Samantala, maaabutan naman ng mag-asamawang si Manuel at itong si Velma, ang bruhang si Hazel, kung saan talaga namang nagpadala pa ito ng reporter para magpa-interview. Matapos nga niyang marinig ang mga maanghang na mga salita nga nitong si Hazel, ay hindi nagustuhan ni Velma ang palabas nga ni Hazel. Sino nga bang ina na matutuwa sa kanyang pinagagawa? Pinakulong na nga niya itong si Colleen na kahit alam niya sa kanyang sarili na inosente ito. Ngayon ay hindi pa siya masaya dahil talaga namang maging ang media ay dadamay niya. Talagang gusto niyang ipahiya ng husto ang kanyang anak. Bukod pa roon, gusto niya na mabash ng husto ang kanyang anak na si Colleen. Hindi man lang naisip nga nito si Hazel na minsan nang dumaan sa depresyon. Itong si Colleen, hindi na niya alam kung anong mangyari sa susunod. Maaaring iyari na naman ang kanyang kinakatakot nung minsan ngang makita niya itong si Colleen na mawala ng pag-asa at lumunok nga ng mga sleeping pills. Mabuti na lamang at napigilan. Yun ang kinakatakot niya. Palibhasa ay walang pake itong si Hazel sapagkat hindi naman niya anak. Wala talagang pake itong si Hazel at mas sumigaw pa siya at sinabing paano naman ang kanyang nararamdaman. Hindi ba niya naisip kung ano ang kanyang nararamdaman sa ngayon? Hindi ba siya nasasaktan lalong-lalo na at kailanman hindi na niya makakasama itong si Jessica. Ang pinakamasakit pa na sinabi nga nitong si Hazel na kung ano umano ang nangyayari ngayon kay Colleen ay deserve umano niya sa lahat ng mga pinagagawa niya kay Jessica, lalong-lalo na at nawala ang buhay nga nitong si Jessica at hindi na kailanman makakabalik. Yan naman, nararapat lang na magdusa siya. Kung tutuusin umano ay kulang pa. Dapat umano ay mamatay na din itong si Colleen. Dito na lubos na saktan itong si Velma kaya hindi niya napigil ang sampalin na nga sa harap ng media itong si Hazel upang matauhan sa kanyang kaibangan. Ipinaabot na rin niya sa lahat ng mga nanonood na alam niya sa kanyang sarili na mabait ang kanyang anak at hindi magagawa ni Colleen ang pinagbibintang nitong si Hazel. Gagawin nilang mag-asawa ang lahat ng kanilang makakaya para makalaya ang kanilang inosenteng anak.